Mr. Silent Channel. Kabanata 176 hanggang 180. 0176. Nang bahagyang namamaos, ang magnetic voice ni Efan ay nagsalita ng Ingles sa istilong British, at ipinahayag ang kanta sa isang malabo at pinong paraan ng artikulasyon, ang mga ekspresyon ng buong kahon ay nagyelo. Kung ang pag-awit ni Tang Jiwei ngayon ay isang karaniwang paraan ng pag-awit, kung gayon ay ginawa ni Efan ang kantang ito para sa kanya, at ginanap ito sa mas perpektong paraan. Ang English ni Efan ay lumampas sa tinatawag na standard limit, ngunit may sariling estilo ng pagbigkas. Nakinig ang lahat, na parabang nakikinig sila sa isang kababayan niying na kumakanta, hindi isang taga-Zia na taga-bayan. Napakaganda nito, ano ang pakiramdam na ito ay tugma sa orihinal, puno ng mga bituin ang mga mata ni Shu Zixue. Ito ay talagang kahanga-hanga. Ang pangunahing punto ay na ito ay tungkol sa gumawa ng aking lalaki goosebumps pagkanta. Ano ang aking nararamdaman? Napabuntong hininga din si Zhang Kaikiang. Ang ilang iba pang mga mag-aaral ay hindi namamalayan na nahulog sa isang emosyonal na mundo, na hindi naalis ang kanilang mga sarili mula sa kantang ito. Si Momomo ay nakatitig ng diretso kay Yefan gamit ang isang pares ng magagandang mata, ang kanyang buong pagkatao ay baliw. Ang Yefan na nasa harapan niya ay ganap na kakaiba sa lalaking nakilala niya noon. Siya ay sobrang mapagmahal, misteryoso, at gustong yakapin. Yung may. Ang pinakamasalimuot na emosyon ay si Tang Jiwei. Ang paghahambing ni Yefan ay ang pagkakaiba lamang sa pagitan ng isang karaniwang tao at isang propesyonal na master. Kahit na ayaw niyang aminin, dapat niyang aminin na mas masama siya kay Yefan. Kanina ko lang nililibak si Yefan, ngunit nang marinig ko ito ngayon, naging ignorante ako sa sukdulan. Nang kumanta si Yefan hanggang sa huli, ang kantang ito na nagpapahayag ng wagas na pagmamahal ay nakaantig sa lahat, at dalawang batang babae ang may mga mata sa kanilang mga mata. Namula. O baka natagpuan namin na pag-ibig kung saan tayo. At nakita namin na pag-ibig kung saan na tayo. Pagkatapos kantahin ang huling dalawang pangungusap, nakahinga si Yefan ng mahabang buntong hininga at medyo bumuti ang pakiramdam. Ang napakatahimik ni Box, walang pumalakpak, ni cheers siya. Nang ilagay ni Yefan ang mikropono sa mesa, tahimik na umupo sa sofa sa tabi niya, at uminom ng kanyang inumin, lahat ng nasa kahon ay bumalik sa kanyang katinuan. Fuck. Kuya Yefan. Masyado kang malakas. Bakit hindi ka sumali sa The Voice of Xiaguo? Kunin ang nangunguna. Bulalas ni Zhang Kaikiang. Oo. Maaari kang kumanta ng isa pa. Wala pa akong narinig na kumanta ng ganito kahusay. Muntik na akong maiyak. Nagmamakaawa ang dalawang babae. Bahagyang ngumiti si Yefan, tumigil ka sa pagkanta, maglaro tayo. Hey, ang isang grupo ng mga tao ay nabigo, ngunit hindi kumanta si Yefan, kaya hindi nila ito mapipilit. Boss Tang, bakit ayaw mo? Dumating ka. Nangunguna ka sa pagkanta ng birthday song kay Momo. Napangiti si Shu Zixue ng kaunti. Nag-init ang mukha ni Tang Jiwei, umiling siya at sinabing, ako. Hindi komportable ang lalamunan ko, kalimutan mo na. Hoy, Tang Jiwei, bakit hindi mo gawin ito? Si Brother Yefan ay mas matanda sa amin ng ilang taon at may maraming karanasan sa buhay. Baka maabot mo ang level niya sa loob ng ilang taon. Inaliw siya ni Zhang Kaikiang. Ngunit nanatiling nakayuko si Tang Jiwei at hindi umimik. Obviously, alam din niya na hindi mabubuo ng oras ang gap. Si Momomo ay nasa masayang kalagayan ngayon, at tumakbo upang yakapin si Yefan mula sa likuran. Hihi, Yefan, parang hindi ka tanga sa abroad, may kamay ka pa, salamat sa kantang pinadala mo sa akin. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at sinabing, ang kantang ito ay hindi para sa iyo. Nagpout si Momomo, hindi ba para sa akin ito? Kaya kanino ka kumanta? Nagkibit balikat si Yefan, may naalala lang ako, at kumanta ng may emosyon. Humph. Bamulong si Momomo, mamamatay ka kung magsinungaling ka sa akin minsan. Bakit ang tapat mo? Ngunit hindi gaanong nagtanong ang dalaga. Anyway, masaya siya nang napigilan ang pagmamataas ni Tang Jiwei. Nang sumunod na panahon, nagsimulang magsaya ang ibang mga teenager at babae. Si Yefan, bilang nag-iisang, tiyuhin, ay patuloy na kumakain at naramdaman ang sigla ng susunod na henerasyon, na sa tingin niya ay medyo kawili-wili. Kung tutusin, Lunes na bukas, at kailangan pang pumasok ng mga estudyanteng ito, kaya pagkatapos ng alas 9, lahat ay nagbalak na umalis. Nagpadala ang pamilya ni Tang Jiwei ng driver para sunduin siya. Gusto niyang isama si Momomo, ngunit tinanggihan pa rin siya ng babae. Bago umalis, pinandilatan ni Tang Jiwei si Yefan at umalis na ayaw. Sa labas ng pinto ng KTV, naghihintay ng taxi si Momomo, habang sinamahan siya ni Yefan, nagbabalak na hintayin siyang makapasok sa kotse at pagkatapos ay mag-isa na sumakay pa uwi. Ikaw babae, mabait sila para pabolaikan ka, bakit kailangan mong sumakay ng taxi mag-isa? Hindi nakaimik si Yefan kay Momomo. Ayoko sa kanya, bakit ka nakasakay sa kotse niya? Ngumiti si Momomo, halatang masaya siya ngayon, at marami siyang mukha. Ngunit sa sandaling ito, isang lalaki at isang babae ang lumabas sa KTV at nahulog sa mga mata ni Momomo, agad na nagbago ang mukha ng dalaga. Ang pares na ito ng mga lalaki at babae, ang lalaki ay mukhang mga 30, nagsusuot ng isang sikat na tatak, nagsusuot ng hikaw,
mukhang masama at kaakit-akit. Ang babae ay mukhang wala pang 30, ang figure ay mataba, ang hitsura ay mapang-akit, may suot na kwintas, false earrings, sing-sing, sa buong katawan ito ay hininga ng isang mayamang babae. Nagkataon, nakita din ng babae si Mumumo, at natigilan siya sa biglaang pagkabigla. Mumo. Mumumo clenched her silver teeth, pinched her pink fist, and stared coldly at the man and woman, U6 Ian. Bakit ka nandito? Sino ang lalaking ito? Itong Mumo, makinig sa paliwanag ni Auntie, hindi tulad ng iniisip mo. U6 Ian mukhang napahiya at naguguluhan. Baby, sino itong babaeng ito? Dare to be so fierce to you. Gusto mo bang bugbugin? Nakakainsulto ang itsura ng lalaking may hikaw. Mabilis siyang pinigilan ni U6 Ian at bamulong, huwag mong sabihin. Siya ay anak ni Muzusong. Hearing. Ito, mali din ang tingin ng lalaking may ear studs na mukhang kinakabahan. Narinig ni Yefan ang pag-uusap na ito sa tabi, at halos naiintindihan niya ang nangyari. Si Muzusong ay ama ni Mumumo, isang sikat na konduktor ng orkestra at music hero sa Ziaguo. Kung pag-uusapan, dapat ay naiimpluwensyahan na ng musika si Mumumo mula pagkabata, kaya pinili ni Tang Jiwei na kumanta para habulin ang mga babae, na medyo partikular. Ang U6 Ian sa kanyang harapan ay marahil ang babaeng iniuwi ni Muzusong ilang araw ang nakalipas. Sinabi ni Mumumo na siya ay isang fox spirit, ngunit ngayon, nakita ko na ang U6 Ian na ito ay maaaring talagang sinungaling. Alam kong hindi ka magandang babae, pero hindi ko inaasahan na magiging mura ka. Alam mo kung gaano karaming magagandang bagay ang sinabi sa akin ng tatay ko para sa iyo, alam mo bang handa siyang pakasalan ka? Ang mga mata ni Mumumo ay sobrang galit na pula at lumuluha, pakiramdam niya ay wala siyang halaga para sa kanyang ama. Nagmamadaling ipinaliwanag ni U6 Ian, Mumo, huwag kang magkamali, pinsan ko siya, hindi ganoong uri ng relasyon. 3-year-old na bata ba ang treto mo sa akin? Babalik ako at sasabihin ko sa tatay ko. Babaeng tulad mo, ay demanda kita sa pagdaraya sa kasal. Nang marinig ito, kapwa namutla si U6 Ian at ang lalaking may tainga, hindi alam kung ano ang gagawin. Chapter 0177 Call the shots for me. 0177. Nagkataon lang, dumating din ang taxi na sinakyan ni Mumumo. Walang pakialam ang babae na magpaalam kay Yefan, kaya sumakay siya sa kotse at sinabihan ang driver na umalis ng mabilis. Sa pintuan ng KTV, sinampal ng malakas ni U6 Ian ang lalaki gamit ang ear stud, ikaw lang. Liu siya, paano ka naging tanga? Let you stop talking about it. Ang binata na nagngangalang Liu Zia ay mukhang malungkot, paano ko malalaman sa ganoong ideya, nagkataon lang na nakilala ko ang anak ng hanggal na iyon dito. Tapos na, tumagal ng kalahating taon para linlangan si Muzusong. Kapag may asawa na, kapag hiwalay na, maaari siyang kumita ng daan-daang milyong kayamanan, at ngayon ay nasira na ang lahat. Mukhang ini si U6 Ian. Gayunpaman, kumislap ang mga mata ni Liu Zia na may masamang liwanag, siguro huli na ang lahat. Si Muzusong ay hindi nagpunta para magtanghal sa ibang bansa, hindi ba siya makakabalik ng eroplano ng gabing-gabi, dapat nasa eroplano pa siya ngayon, hindi agad sinabi ng babaeng iyon kay Muzusong, mapipigilan natin ito. Narinig ito ni U6 Ian at naisip na ito ang katotohanan, kung gayon, paano natin ito mapipigilan? Ngumiti ng masama si Liu Zia, halika, sumakay na tayo sa kotse at habulin, wala kang susi ng pinto sa bahay ni Muzusong. Tayo ba? Pareho ba tayong natatakot na hindi natin mapagaling ang batang babaeng ito? Ibig mong sabihin, medyo natakot si U6 Ian, magkakaroon ba ng gulo? Daan-daan. Ng milyon-milyon, sa perang iyon, gagamitin natin ito sa kabilang buhay. Ano pa ba kung hindi mo ititigil ngayon, masisira? Mabangis na sabi ni Liu Zia. Nagdesisyon din si U6 Ian at tumango, kung gayon, bilasan natin, dapat nasa eroplano pa rin si Muzusong ngayon, hindi masagot ang telepono, at huli na ang lahat. Nagmamadaling pumunta ang dalawa sa underground parking lot, balak nilang habulin si Mumo, ngunit hindi man lang nila napansin na nandoon si Yefan sa pintuan na may hawak na bisikleta. Hindi inaasahan ni Yefan na ang mga ngalunya at ang patutot ay nagpaplanong gumawa ng isang bagay na walang awa. Natural na hindi niya pinahintulutan silang saktan si Mumumo, ngunit maliwanag na hindi nararapat na gawin ito sa komersyal na kalye. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, binalak ni Yefan na sumakay muna sa bahay ni Ma'am Umo at hintayin ang kuneho. Buti na lang sa urban area, maraming traffic lights, at nakaharang ang mga sasakyan. Sa kabaligtaran, ang kanyang bisikleta ay nababaluktot at maginhawa, at maaari siyang makarating sa bahay ni Ma'am Umo ng mas maaga sa pamamagitan ng pag-shortcut. Mabilis na nakasakay, pagkaraan ng mga 20 minuto, nakarating si Yefan sa single-family villa area kung saan nakatira ang babae. Dati kasi siyang game booster, madalas siyang pumupunta dito kaya pamilyar siya dito. Ipinaroda niya ang kanyang bisikleta sa tabi ng maliit na bakod na bakal sa tabi ng villa, at humitit ng sigarilyo at hinintay na lumapit ang dalawang lalaki at babae. Hindi nagtagal, nakita ko ang isang dilaw na Audi na papunta sa pinto, at si Liu Zia at U6 Ian ang bumaba.
Tumingin si Yu6 Ian sa paligid at naramdamang walang tao, kaya pumunta siya sa pinto, kinuha ang susi at naghanda na pumasok sa bahay. Ngunit sa sandaling ito, natapakan ni Yefan ang upos ng sigarilyo, lumabas mula sa sulok, at naglakad patungo sa kanilang dalawa. Nalaman ni Liu Zia na mali ang sitwasyon, at nakita niya si Yefan na may mapagbantay na hitsura sa kanyang mukha. Lahat ng pandaraya sa pera, bakit gusto mo pa ring pumunta sa iyong pintuan para pumatay? Tanong ni Yefan na may blankong ekspresyon. Nang marinig ito, kapwa nalungkot sina Liu Zia at Yu6 Ian. Sino ka? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Saway ni Yu6 Ian. Napabuntong hininga si Yefan, tinawagan ko ba ang Defense Bureau para sa iyo, o pinasok mo ang iyong sarili? Isang pagkakataon lang ang natatanggap mo, hindi ko na uulitin. Nagkatinginan sina Liu Zia at Yu6 Ian at nagkaintindihan. Tahimik na sinabi ni Yu6 Ian. Paatras ng 2 hakbang. Kaagad na sumunod, biglang naglabas si Liu Zia ng isang nakahanda na punyal mula sa likod ng kanyang baywang, kumikinang sa malamig na liwanag, at direktang sinaksak sa tiyan ni Yefan. Napakunot ang noo ni Yefan, mukhang hindi naman unang beses na nasaksak ng taong ito ang isang tao, masyado siyang mapagpasyahan. Hindi siya nagpanik, hinawakan niya ang pulso ni Liu Zia, at nang pisilin niya ito, nakarinig siya ng click at nadurog ang mga buto ng pulso ni Liu Zia. Isang hiyawan ng bumalot sa gabi. Bumukas ang pinto ng villa, at narinig ni Mumumo, na namumula pa ang mga mata, ang sigaw at natural na tumakbo palabas, kaya nagulat siya sa tanawin sa harap ng pinto. Yefan, ikaw, anong problema? Tumalikod si Yefan at ngumiti sa babae, sinundan ka pabalik ng 2 lalaking ito, at ayaw kong magsabi ka ng totoo at matuklasan ko. Biglang inis si Mumumo, at galit na sumugod, sinipa ng malakas ang tiyan ni Liu Zia. Mabaho. Walang hiya. Sinungaling. Nagsinungaling siya sa tatay ko at gusto niya akong saktan. Nararapat siyang bugbugin hanggang mamatay. Ang mga kamao at paa ni Mumumo ay nasa lahat ng lugar, kaya napasigaw siya. Isang lalaki, si Liu Zia ay napakasakit na tumulo ang mga luha. Kuya. Kuya, nagkamali ako. Bitawan mo ako. Natakot din si Yu6 Ian kaya hindi siya makatakas, kaya tumalikod siya at tumakbo patungo sa kotse ng Audi. Natural na hindi ito pinayagan ni Yefan, at pipigilan na niya ito, ngunit nakita niyang sumugod na si Mumumo. How dare you run away? Papatayin kita. Hinabol siya ni Mumumo at binugbog ang babaeng ito kapag weekdays na sinipa ng mahahabang paa si Yu6 Ian. Itigil ang paghampas. Mumo, huwag patulan. Don't slap your face. Naka-high heel si Yu6 Ian, hindi makatayo ang kanyang mga paa, at niyakap ni Mumumo ang kanyang ulo sa tabi ng kotse at umiyak. Si Yefan ay napakatahimik. Hindi niya namalaya na ang babaeng ito ay napakabangis, tulad ng isang maliit na babaeng leopardo. Aabutin pa ng ilang taon. Noon lang, isang Range Rover ang nagmaneho mula sa kotseng ito, huminto si Muan papunta sa pinto ni Muan. Nanlamig doon, tila nalilito ang isang medyo may edad na gwapong lalaki na nakasot ang lumabas sa kotse, na may makantab na buhok na nakasuklay at maingat na nagbihis. Napatingin ang lalaki sa eksena sa harap ng pinto, na may pigil na galit sa mukha. Mumo. Anong ginagawa mo? Bakit mo binugbog ang tita Yu mo? Dad, nakabalik ka na. Nagmamadaling binawi ni Mumumo ang kanyang mga kamay at paa, at sinabing nalungkot, makinig sa aking paliwanag. Ang babaeng ito ay sinungaling, siya at ang lalaking iyon ay mangangalunya at patutot. Tanging. Saka alam ba ni Yefan na ang lalaking ito ay ama ni Mumumo, ang konduktor ng orkestra at music hero na si Muzusong. Noong bata pa siya, guwapo siya. Hindi nakakagulat na ang mga anak na babae na pinalaki niya ay napakatalino. Marahil ay hindi nila inaasahan si Muzusong. Hindi naman masyadong late ang flight kaya sobrang biglaan ang sitwasyon sa harapan ko. Cedar, don't get me wrong. Mumu misunderstood me. Siya si Liu siya, ang malayo kong pinsan, na nanggaling sa aking bayan 2 araw na ang nakakaraan. Nang makita ako ni Mumu na kumakanta kasama niya, akala niya may ganoon kaming relasyon. Lalong naagrabyado at masakit ang ekspresyon ni Yu6 Ian, na para bang siya ang biktima. Si Liu Zia ay nagpakita rin ng isang simple at tapat na tingin sa sandaling ito, at siya ay talagang nasa sobrang sakit, ang kanyang mukha ay puno ng luha, at siya ay umiyak at sinabing, bayaw. Ang pangalan ko ay Liu Zia, ako at ang aking kapatid na babae ay talagang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sumimangot si Muzusong, nag-iisip pagkatapos ay tumingin muli kay Yefan, sino ka? Ngumisi si Yefan, ako, kaibigan ako ni Mumo. Dad. Siya si Yefan, ang aking tutor, na tumulong sa akin sa aking pag-aaral, at pati na rin ang aking kaibigan. Nagmamadaling nagpakilala si Mumumo. Ngunit si Mo. Mukhang hindi kumbinsido si Zusong, tutor. Hindi mo ba laging gusto ang pagtuturo? Bakit bigla kang humingi ng isa pa? Hindi ko gusto ang iba, gusto kong turuan ako ni Yefan, sabi ni Mumumo. Napabuntong hininga si Zusong, kalokohan. Sa unang tingin, hindi seryosong tao ang lalaking ito. Huwag mo na lang siyang dalhin at tulungan kang talunin ang mga tao. Hindi man lang ako humihingi ng tawad sa tita Yumu. Daan. Paghingi ng tawad. Bulalas ni Mumumo, tatay. Hindi ka ba naniniwala sa akin?
Si Yu-6 Ian ay tumingin sa kanyang mga mata, at tuwang-tuwang sinabi, Zhu Song. Kailangan mong magpasya para sa akin. Kabanata 0178 Pamilyar na sasakyan. 0178. Lumapit si Mu Zhu Song upang umaliw at nagsabi, Xiao Xian, ikaw ay napinsala. Ang batang ito ay ignorante at magdudulot ng gulo para sa iyo at sa iyong pinsan. Bro-in-law, please let this guy let me go, it hurts to death. Nagsimula na ring kumilos si Liu Zia. Namula si Mumumu sa galit, at itinuro ang punyal na nahulog sa lupa, sinungaling. Gumamit ka lang ng kutsilyo para salakayin si Ye Fan. This is not mine at all. Dala ng batang ito, bayaw, sa tingin ko baka nasa kalsada ang batang ito, kailangan mong mag-ingat. Sabi ni Liu Zia. Medyo natahimik si Ye Fan, pinalo kita, kailangan ko pa ba ng punyal? Napatakbo na si Yu-6 Ian at niyakap ang braso ni Mu Zhu Song, umiiyak, Zhu Song, ano sa palagay mo, galit na galit si Mumu sa akin, ay nasaktan na naman ang pinsan ko. Sinabi ni Mu Zhu Song kay Ye Fan na may mahigpit na mukha, bitawan mo siya. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Dad, may problema ka ba sa utak mo? Hindi mo ba alam? Nagmamadaling tumalon si Mumumo. Shut up! Isang fox spirit sa isang subo. Wala kang naiintindihan na paggalang sa mga nakakatanda sa iyo. Tinuruan siya ni Mu Zhu Song ng leksyon. Ako, galit na galit ako sa akin. Wala akong pakialam sa iyo. Hayaan mong malinlang ka hanggang kamatayan ng mga ito. Bumagsak ang mga luha ni Mumumo, at labis siyang naagrabyado. Medyo irritable din si Ye Fan, at ngumisi, babae, huwag kang umiyak, gusto ng tatay mo na magligtas ng mukha, paano ka maniniwala na ang babaeng ito ang tumitingin sa kanyang pera, hindi sa taong tumitingin sa kanya? Anong sabi mo? Hindi komportable na sabi ni Mu Zhu Song, kilala mo ba kung sino ako? Ikaw, isang binata sa lipunan, maglakas loob na turuan ako ng leksyon. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsabi pa, sinipa ang isang paa ni Liu Zia ay sinipa ng diretsyo at nakayuko. Oh! Malungkot na sigaw ni Liu Zia, at mahinang bumagsak sa lupa. Ngumisi si Ye Fan, tumawag ka ng pulis, maghihintay ako, at huwag mong hayaang lumaki ang bagay na ito, natatakot ako na ayaw mong maniwala sa sinabi namin. Namutla ang mukha ni Mu Zhu Song, at mabilis siyang tumawag ng pulis. Sa pagkakataong ito, si Yu-6 Ian, na nasa gilid, ay nagpanik. Kung sila ay dinala sa Defense Bureau, maaaring malantad ang mga bagay. Magagawa lamang ni Yu-6 Ian na makipag-eye contact kay Liu Zia, na nakahandusay sa lupa, kaya't kailangan niyang magnganga ang kanyang mga ngipin at huwag magsalita ng anuman. Doon, tumawag si Mu Zhu Song ng pulis. Sinabi niya na may malisyosong nanakit ng mga tao dito, at agad na nagpadala ang Defense Bureau ng isang tao. May lakas ka ng loob na hindi tumakbo. Nakita ni Mu Zhu Song na kalmado si Ye Fan, medyo nagulat. Umiling si Ye Fan, kinuha ang kanyang mobile phone, at nag-dial ng numero, na iniwan ni Yao Zhengang, ang dating direktor ng Defense Bureau. Siyempre hindi ako tatakas. Kailangan kong tumawag ng pulis. Muntik na akong masaksak ng punyal, sabi ni Ye Fan. Sa oras na ito, nakakonekta ang telepono. Hello, Mr. Ye. Si Yao Zhengang sa kabilang dulo ay labis na nagulat. Hindi niya inaasahang matatanggap niya ang tawag ni Ye Fan ng ganoon kabilis. Ako ito, may sasabihin ako sa iyo. Maikling ipinaliwanag ni Ye Fan kung ano ang nangyari. Si Yao Zhengang ay may maraming taon ng karanasan, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan ang ibig sabihin nito. Agad niyang sinabi, huwag kang mag-alala, walang kwentang bagay, tatawagan ko agad ang naka-duty sa bureau. Sino ang tinawagan mo? Nagkibit balikat si Ye Fan, malalaman mo ba mamaya? Nag-alala si Yu-6 Ian at Bamulong, Zhu Song, natatakot ako, bakit hindi muna natin dalhin ang pinsan ko sa ospital, at hayaang mahuli siya ng mga tanod? Gagawin niya, hindi pa rin siya makakatakas. Si Liu Zia ay hindi rin gustong pumunta sa Defense Bureau, at patuloy na humahagulgol sa sakit. Nagmamadaling sumang-ayon si Mu Zhu Song, okay, ihahatid ko siya sa ospital. Ngunit sa sandaling ito, biglang humakbang si Ye Fan at tinapakan ang kabilang binti ni Liu Zia. Na, ako. Narinig ko lang ang tunog ng mga bali ng buto sa paa ko na ikinasakit ng puso ko. Ang mga sigaw ni Liu Zia ay tumagos sa kalangitan, at ang buong tao ay himatayan na sa sakit. Ikaw, anong ginagawa mo? Nagulat si Mu Zhu Song, at si Yu-6 Ian sa gilid ay mas walang dugo. Ngumiti si Ye Fangxi at sinabi, ipadala siya sa ospital. Kung maglakas loob ka, direkta ko siyang papatayin. Si Mumumo ay nahihiyang tumingin sa gilid. Ito ang unang pagkakataon na nalaman niya na magkakaroon ng ganoong kabanggas na bahagi si Ye Fan, ngunit sa ilang kadahilanan, nakaramdam ng init ang dalaga sa kanyang puso. Makalipas ang halos 5 minuto, dumating sa pinangyarihan ang mobile team ng Defense Bureau. Ito ay isang mayamang lugar. Marami ng gwardya na nagpapatrolya sa gabi kaya naman mabilis silang nakarating. Kasama ng Defense Bureau, mabibilang mo, ito ang taong ito, nananakit siya ng mga tao nang may mali siya. Sinaway ni Mu Zhu Song si Ye Fan nang may mabagsik na mukha.
Hindi siya pinansin ng tatlong batang gwardya, diretsyong naglakad sa harap ni Ye Fan, at binati ang kwadradong gwardya, "Hello, Mr. Ye. Ang pangalan ko ay Jiang Zhongbin, ako ang namamahala sa seguridad ng lugar na ito. Narinig ko ang tungkol dito, at ito ay magpapahirap sa iyo. Ipaubaya sa amin ang sospek na ito." Kaagad, si Mu Zuzong, Yu Xixian at Mumumo ay natigilan lahat, at si Liu Xia sa lupa ay ganap na natigilan. Tumango si Ye Fan at tinapik ang balikat ng guard na may apelidong Jiang, "Opisyal Jiang, nagtrabaho ka ng gusto sa gabi, ibalik mo ito para sa isang magandang interogasyon, kung hindi mo sasabihin ang totoo, hindi ka pinapayagang magpagamot." "Walang problema, alam namin kung paano gawin ito," ngumiti si Jiang Zhongbin nang may paggalang. Itong kasamang guard. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ay kasabwat sa kanya. Ang taong ito ay ang bilanggo na lumalaban at nananakit ng mga tao. Galit na sabi ni Mu Zuzong. Matigas na sinabi ni Jiang Zhongbin, kung may pagdududa ang ginoong ito, maaari siyang pumunta sa Defense Bureau at magsalita ng dahan-dahan. Ang direktor ang nagbigay ng tagubilin na arestuhin ang dalawang sospek. Kailangan lang nating arestuhin ang mga tao, at wala tayong pakialam sa iba. Utos ng direktor. Naalarma ang direktor Mu sa insidente. Lalong naguluhan si Mu Zuzong, bagamat sikat siya sa industriya ng musika, hindi niya kilala ang direktor ng Defense Bureau ni Huahai. Nagulat si Mumumo kay Ye Fan, "Kakatawag mo lang ba sa director ng Defense Bureau?" Ngumiti si Ye Fan, "Kakakilala ko lang sa kanya." "Kalokohan. Makikilala mo ba ang direktor ng Huahai Defense Bureau? Ilang taon ka na?" Hindi ito pinaniwalaan ni Mu Zuzong. Ngunit anuman ang mangyari, huhulihin ng mga gwardya ang mag-asawa, at nailagay na si Liu Xia sa kotse. Nang hina ang mga paa ni Yu Xixian, "Ikaw. Paano mo ako mahuhuli? Biktima ako." Hindi na ito pinansin ni Jiang Zhongbin, hinayaan ang isang gwardya na umakyat, hinawakan ito at itinulak sa sasakyan ng pulis. Agad na nagalit si Mu Zuzong, "Napakagulo ninyong mga gwardya. Gusto kong humanap ng abogado, at gusto kitang idmanda. Sir, kalayaan mo kung gusto mo kaming kasuhan o hindi. Mangyaring pumunta muna sa mga gwardya, at sundan ka. Pumunta tayo sa Defense Bureau at makipagtulungan sa investigasyon," sabi ni Jiang Zhongbin. "Pupunta rin ako." Lumapit si Mumumo at galit na sinabi, "Saksi ako." Si Jiang Zhongbin ay tumingin kay Ye Fan nang hindi malay at nagtanong. Tumango si Ye Fan. "Anyway, wala namang masama kung pumunta sa Defense Bureau para malinawan, hayaan mo na lang ang dalaga." Pinunasan ni Mumumo ang kanyang mga luha, masayang ngumiti kay Ye Fan, at sumakay sa sasakyan ng pulis. Natural na sinundan siya ni Mu Zuzong papasok, ngunit nang makita niyang hindi papasok si Ye Fan sa kotse, galit niyang sinabi, "Paano ang bata? Hindi ba siya ay naruroon din?" Hindi siya pinansin ng tatlong gwardya, at sa halip ay magalang na tinatrato si Ye Fan. "Pagkatapos naming magpaalam ay umalis na kami." Napabuntong hininga si Ye Fan, at tinulungan din niya ito. Kung pumunta si Mu Zuzong sa Defense Bureau at hindi pa rin malaman ang sitwasyon, wala siyang magagawa. Gabi na, hindi umuwi si Ye Fan kagabi, kaya nagmamadali siyang bumalik sa Belo County sakay ng bisikleta. "Halos 2 araw na ang nakalipas mula nang hindi ko nakita ang nagyayelong mukha ni Su Qingzhou, at namimiss ko pa rin ito sa hindi malamang dahilan. Pagdating ko sa bahay, tumingin ako sa labas at maliwanag ang ilaw sa sala. Natagpuan ni Ye Fan na may napakapamilyar na Bentley na nakaparada sa harap ng pinto. Hindi ba ito ang sasakyan ni Chu Yunyao? Naalala agad ni Ye Fan. Chapter 0179. Ang intensyon ng lasing ay hindi uminom. 0179. Naglalakad papunta sa bulwagan, tulad ng inaasahan, si Su Qingzhou na nakasuot ng puting damit at si Chu Yunyao na nakaasul na damit ay magkatabi sa sofa. Sa unang tingin, ang dalawang dilag na ito ay talagang kapansin-pansin, tulad ng isang snow lotus na inukit ng mga kristal ng yelo, at isang liblib na orchid na namumulaklak sa isang tahimik na gabi, hindi sila kasing ganda ng nararapat sa mundo. Sa pag-iisip pa lang ng mabuti, naramdaman ni Ye Fan na may hindi tama nang magkatabi ang dalawang babaeng ito. Oo nga, nang makita ni Chu Yunyao si Ye Fan na papasok sa pinto, isang malalim na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, ngunit mabilis niyang sinabi sa pagkagulat, "Ye Fan, bakit ka nandito?" Narinig ni Su Qingzhou ngayon, may bakas ng pagkagulat sa magandang mukha, halatang gulat na makilala ni Ye Fan si Chu Yunyao. "Bakit ka nandito?" Sumimangot si Ye Fan. "Oh, pumunta ako sa ospital para bisitahin si Mrs. Bishuchin sa gabi. Siya ay isang senior sa shopping mall na iginagalang ko, at pagkatapos ay mayroon akong ilang mga personal na kaibigan kay President Su, kaya pumunta ako dito upang batiin ka." Mahinahong sagot ni Chu Yunyao, hindi tumutulo. Nagtanong si Su Qingzhou, "Chu Dong, kilala mo ba si Ye Fan?" Akmang aakyat na si Ye Fan para magpaliwanag, narinig niyang masayang sinabi ni Chu Yunyao, "Siyempre, nagkita kami 7 taon na ang nakakaraan, at iniligtas pa niya ako. Buhay ko. Oops. Hindi dapat sabihin ng babaeng ito ang ilan sa kanyang mga nakaraang kaganapan." Medyo nababalisa si Ye Fan, na sana ay umakyat siya at kalagkarin ang maliit na asong ito palayo. Sa kabutihang palad, hindi masyadong nagsalita si Chu Yunyao,
kaya tumigil siya rito, at nahawakan din niya ang mga proporsyon. 7 taon na ang nakalipas. Nag-isip sandali si Su Qingzhou, at sinabing, hindi ba't 18 taong gulang pa lang si Ye Fan? Oo, tinulungan niya akong itaboy ang ilang masasamang tao sa ibang bansa, at nakaligtas ako. Nakilala ko siyang muli sa Huahay ilang araw na ang nakakaraan, at sa palagay ko talaga kami ay itinadhana. Masayang ngumiti si Chu Yunyao. Napabuntong hininga si Ye Fan, napakalaso ng babaeng ito, paanong hindi niya malalaman na sila ni Su Qingzhou ay mag-asawa. Ito ay malinaw na naghahanap ng kasalanan. Nang marinig ni Su Qingzhou ang mga salitang ito, ang kanyang mukha ay napakakomplikado na. Siya ay isang babae, at alam na alam niya kung anong uri ng damdamin ng Haantong sa kapag ang isang bayani ay nagligtas ng kagandahan, at siya ay nasa ibang bansa. Ang magandang malamig na mga mata ni Su Qingzhou ay bumungad kay Ye Fan, tahimik na sinabi, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa mga bagay na ito? Muntik ko nang makalimutan, ang isang maliit na karanasan ay hindi dapat banggitin, hehe. Ngumiti si Ye Fan. Nag-isip si Su Qingzhou, talagang marami kang maliliit na karanasan. Hindi ko alam kung gaano panabik sa tingin mo ang malaking karanasan. Napahiya si Ye Fan at napalunok, pakiramdam na may kung ano sa mga salita ng babae. Nagkunwaring naguguluhan si Chu Yunyao at nagtanong, Mr. Su, magkakilala rin kayo ni Ye Fan? Kaibigan ba kayo? Ngumisi si Su Qingzhou sa kanyang puso. Matalino siya sa bingzo. Bagamat mabagal siya sa emosyon, hindi ito nangangahulugan na wala siyang napapansin. Dumating. Lalo na sa pagiging isang businesswoman at isang malakas na babae, si Su Qingzhou ay hindi nang ahas na bitawan si Chu Yunyao, mabilis na umiikot ang kanyang isip. Medyo naguguluhan pa rin siya, kung bakit bibisitahin si Bishuchi ng chairman ng Union Group na hindi gaanong nakakausap noon, ang nangungunang negosyanteng babae sa Huahay, at pagkatapos ay lumapit sa kanya ng ganito. Ngayon, naiintindihan na niya na ang intensyon ng Lasenggo ay hindi uminom. Chu Yunyao, si Ye Fan. Nakaramdam si Su Qingzhou ng kaunting gulat sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nag-aalala siya na si Ye Fan ay talagang gusot kay Chu Yunyao. Kung ito ay ibang babae, pakiramdam ni Su Qingzhou ay lubos siyang kumpiyansa at ihahambing sila sa iba, ngunit si Chu Yunyao. Maliban sa kanyang hitsura at edad, tila wala siyang maraming pakinabang. Biglang naalala ni Su Qingzhou ang itinuro ni Bishuchin sa ospital noong araw na iyon. Ano man ang nangyari, hindi dapat pabayaan si Ye Fan. Sa sandaling ito, naiintindihan ng babae ang mabuting hangarin ng matandang babae. Kung tutusin, isang lalaking kayang lumapit kay Chu Yunyao kaya sadyang may malaking halaga upang manalo. Napakakomplikado ng mood ni Su Qingzhou. Habang iniisip niya ito, lalo siyang naguguluhan, kung talagang gusto niyang manatili sa tabi niya si Ye Fan, o iniisip na hawakan si Ye Fan para sa halaga ni Ye Fan. Ngunit anuman ang dahilan, malinaw na napagtanto ni Su Qingzhou na hindi kailanman papayagang samantalahin siya ni Chu Yunyao. Chu Dong, itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, tumingin ng diretso kay Chu Yunyao, at sinabing, mali ang pagkakaintindi mo, hindi tayo magkaibigan. Nakangiting tanong ni Chu Yunyao, siya ba ang bodyguard ng pamilya mo? Tahimik na naglakad si Su Qingzhou sa gilid ni Ye Fan, biglang iniunat ang kanyang mga kamay, pinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Ye Fan, lumingon sa kanyang ulo at sinabing maganda, siya ang aking asawa. Natigilan si Ye Fan sa kinatatayuan, gulat na nakatingin sa babae. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong kamuang tono mula sa bibig ni Su Qingzhou, na sinasabi sa kanila ang tungkol sa kanilang relasyon. Ang puso ni Ye Fan ay tumitibok, at isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa kanyang puso. Bahagyang uminit din ang mukha ni Su Qingzhou, ngunit mahigpit pa rin niyang niyakap ang lalaki, at sabay tingin kay Chu Yunyao na may pag-iingat na tingin. Matapos bahagyang sumimangot si Chu Yunyao, nagpakita siya ng isang ngiti, hindi ko alam, may asawa na si President Su. Alam ko na ito kanina, kasama ko si Ye Fan noong huling pagkakataon. Hindi dapat. Dito, umiling muli si Chu Yunyao, at tila humihingi ng paumanhin sa ibabang labi, pasensya na, mali ang naalala ko, wala naman talaga, Mr. Su, don't mind. Sinulyapan ni Su Qingzhou si Ye Fan, at lihim na inis, ang taong ito ay nagkaroon na ng matalik na relasyon kay Chu Yunyao. Paano niya na-provoke ang sinumang babae? Wala lang, naniniwala ako kay Ye Fan, at naniniwala din ako sa karakter ni Chu Dong, mahinang sabi ni Su Qingzhou, at mataktikang tumugon. Gustong ipagtanggol ni Ye Fan ang kanyang sarili, ngunit nang maalala niya ang ginawa niya sa Bentley noong araw na iyon, hindi niya ito mapabulaanan, kaya kinailangan niyang ngumiti ng mapait. Alam din ni Su Qingzhou na hindi siya maaaring makipag-away sa mga oras na ito, kung hindi ay titimbangin niya ang iniisip ni Chu Yunyao, kaya nagpatuloy siya sa mahinang pagsasabi, pagod ka na ba, maligo ka at magpahinga, gabi na. Kung bigla niyang narinig ang asawa ni Bing Shan na nakikipag-usap sa kanya sa ganoong makonsiderasyon at maamong paraan, malamang na mabigla si Ye Fan. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mata ng babae ay malamig, ngunit ang kanyang bibig ay napakalambot. Si Ye Fan ay nakaramdam ng hindi komportable sa kabuuan, tulad ng isang liwanag sa kanyang likod. Kung ganoon, aakyat muna ako sa itaas.
Nais ding tumakas ni Yefan, at talagang hindi komportable na maipit sa pagitan ng dalawang malalakas na babae. Bahagyang ngumiti si Su Qingzhou, na para bang siya ay talagang mukhang isang bagong kasal na asawa. Nang tumakbo si Yefan sa itaas, muling tumahimik ang bulwagan. Hinaplos ni Chu Yunyao ang kanyang buhok sa sideburns, maganda ang paglalakad patungo sa pinto, at sinabing, Mr. Su, pagkatapos ay aalis na ako. Sana ay hindi kayo magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni Yefan. Tumingin si Su Qingzhou sa kabilang partido na may malamig na tingin, at bahagyang sumagot, Don Chu, huwag kang mag-alala, alam kong inosente ka. Bilang Direktor Chu, wala kang gagawing masyadong mababang antas, tama. Nagtama ang mga mata ng dalawang babae, ni isa sa kanila ay hindi kumibo. Kabanata 0180 Dalawang tao. 0180. Pagkaraan ng mahabang panahon, humajijek si Chu Yunyao at tumango, President Su, mukhang naiintindihan ko ng kaunti, kung bakit pinakasalan ka ni Yefan. I have to say, I don't think I knew enough about you before, napakabuting tao mo talaga. Interesting girl. Si Chu Dong ay nanalo ng mga parangal. Ako ay isang ordinaryong babae. Ako ay isang negosyante sa kumpanya at isang asawa sa bahay. Alam ko kung ano ang aking pagkakakilanlan. Ngunit Chu Dong, lagi kong iniisip na isa kang mahusay na tao. Isang negosyante, ngunit ngayon ay natuklasan ko rin na ang pagtatanim ni Dong Chu sa ibang mga lugar ay namumukod-tangi din, talagang gusto kong matuto mula sa iyo ng may kabab ang loob. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi. Curious na tanong ni Chu Yunyao, oh. Parang ano? Saglit na natahimik si Su Qingzhou, at sinabing, halimbawa, marunong magpasalamat si Director Chu, at palagi siyang nag-aalala sa mga nangyari maraming taon na ang nakakaraan. Aalagaan ko ito para sa akin. Salamat, asawa, at sana ay hindi ka makatagpo ng ganoong uri ng panganib na nagbabanta sa buhay sa hinaharap. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao at nakangiting sinabi, napakagaan ng loob ko tungkol dito, dahil nasa Huahay si Yefan, kung magkakaroon man ako ng problema sa hinaharap, naniniwala akong hindi siya tatanggi na tulungan ako. Mag-a-apply ako kay President Su para hiramin ka. Ang asawa ko, si Mr. Su ay hindi tatanggi sa ganoong kaliit na kahilingan, tama ba? Ito. Mapaglarong pinaikot ni Su Qingzhou ang kanyang magagandang mata, at sinabing, kailangan kong tanungin siya kung ano ang iniisip niya, ngunit hindi ako yon. Isang tao ang may huling say, tama. Tumango si Chu Yunyao, natural lang iyon, magpapasalamat muna ako kay Pangulong Su sa kanyang kabutihang loob, at aalis. No thanks, hindi ko ipapadala. Hindi nagtagal, umalis si Chu Yunyao sakay ng kotse. Pagkaalis ni Chu Yunyao, nilock ni Su Qingzhou ang pinto, nag-alinlangan, at umakyat sa ikalawang palapag patungo sa pintuan ng silid ni Yefan. Nang kakatok na sana siya sa pinto, nakita niyang binuksan ni Yefan ang pinto at nakangiting tumingin sa kanya. Xiaoshu, kaya labis kang kinakabahan sa akin, hindi ko pa ito nakita, sabi ni Yefan. Tatanggi na sana si Su Qingzhou, ngunit naramdaman niyang hindi ito maganda. Ang pagtanggi ngayon ay ang itaboy ang lalaki sa tabi ni Chu Yunyao. Kaya kinailangan niyang ibahin ang usapan at nagtanong, bakit hindi ka umuwi kahapon? Nakilala ko ang isang kapatid na matagal ko nang hindi nakikita at nagpalipas ng gabi sa inuman. Napangiti si Yefan na nahihiya, should I let me call you? Oh, hindi pa ako sanay na may bahay, nakalimutan ko. Hindi, marami pa akong dapat gawin, mas magiging mapayapa ako kapag wala ka sa bahay, sabi ni Su Qingzhou. Nanlamig ang mukha ni Yefan, napakahirap sa pakiramdam. Sa puntong ito, nahulog ang dalawa sa isang uri ng katahimikan. Itinikom ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit nag-aalala pa rin siya kay Chu Yunyao. Xiaoshu, nag-aalala ka pa rin ba sa Chu Yunyao na iyon? Pansamantalang tanong ni Yefan. Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, agad niyang sinunod ang mga salita, ano ang problema mo at sa kanya, lumalapit na siya sa kanya ng ganito, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag, tama ba? Malabong sinabi ni Yefan, napanood lang niya akong lumaban. Okay lang, gusto mo akong hanapin bilang bodyguard, walang espesyal na relasyon. Mas maganda kung ganito. Napaka-scheming ng babaeng ito, si Chu Yunyao, hindi siya naghihirap sa palengke. Wala kang hindi makatutuhanang ideya kapag nakita mong magaganda ang mga tao. Gagamitin ka lang niya. Chu Yun. Ang background ni Yao ay napaka-unusual, bagamat hindi ko alam kung saang malaking pamilya siya nagmula, ngunit tiyak na hindi siya isang bagay na maaaring lapitan ng mga ordinaryong lalaki. Huwag kang magulo, hindi kita iligtas kapag nasangkot ka sa gulo, babala ni Su Qingzhou. Noong una, naisip ni Su Qingzhou na dapat maging maingat si Yefan kapag sinabi niya ang mga salitang ito, ngunit ayaw niya, tila hindi natatakot ang lalaki. Hinaplos ni Yefan ang kanyang baba at nakangiting sinabi, ito ang unang pagkakataon, may pakialam ka ba na masangkot ako sa ibang babae, at sa wakas ay nagseselos ka. Bahagyang nag-init ang mukha ni Su Qingzhou, bakit patuloy na pinag-uusapan ng lalaking ito ang paksang ito? Busily explained, How can I? May pinag-uusapan lang ako. Anong ginagawa mo?
Bago pa matapos magsalita ang babae, biglang niyakap ni Yefan ang kanyang malambot na baywang at dinala siya sa kwarto. Walang humpay na inihagis ni Yefan ang babae sa malaking kama, at pagkatapos ay idiniin ang kanyang katawan upang sunggaban ang dalawang palad ni Su Qingzhou, at ang kanyang dalawang paa ay kinurot ang mga binti ni Su Qingzhou. Nakayuko, nagkatinginan ang dalawa, 1 sentimetro lang ang pagitan ng dulo ng kanilang ilong, at hinahabol nila ang hininga ng isa't isa. Ang mga pilikmata ni Su Qingzhou ay nanginginig ng may kaba, ang kanyang maselang katawan ay nanginginig, alam niya na sa lakas, hindi siya makakawala. Mapaglarong tiningnan ni Yefan ang babae at bamulong, asawa, aminin mo lang, nagseselos ka talaga, di ba? Hindi ko ginawa. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin, ikaw. Bitawan mo. Ako. Kung hindi mo aaminin, hindi ko ito bibitawan. Ngumiti si Ye Fangxi, ibinaba ang kanyang ulo sa snow white pink na leeg ng babae, at huminga, asawa, naglagay ka na ba ng pabango, bakit napakabango? Sa wakas ay hindi na ito nakayanan ni Su Qingzhou, at medyo nakiusap siya, kayong fan. Huwag mong gawin ito. Ayoko. Ano ang tungkol dito? Hinawakan ni Yefan ang ilong ng babae gamit ang kanyang ilong. Pulang-pula ang mukha ni Su Qingzhou na maaaring tumulo ng juice, malapit na siyang umiyak, ikaw. Kung magpapatuloy ka sa ganito, gagawin ko. Anong sabi mo, paano ka? Ibawas mo ang sahod ko. Oo. Isang gabing ganito, hindi naman siguro mahalaga kung ibawas mo ang ilaw. Sabi ni Yefan na may masamang ngiti. Isang gabi. Nanlaki ang mga mata ni Su Qingzhou, na blanko ang kanyang isip. Kami ay mag-asawa, legal na mag-asawa, hindi masyadong makatulog ng magkasama sa isang gabi, mainit na hininga ni Yefan sa tenga ng babae. Nang inag ang buong katawan ni Su Qingzhou, at mabilis niyang naisip kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa kung magpapatuloy ito ng ganito. She was very puzzled, she must have hate it. Kontrata lang ang kasal ng dalawa, pero bakit wala siyang lakas para labanan ang lahat ng ito? Siya nga pala, nakinig ako sa mga salita ng aking lola at nagsusumikap na maghanap ng paraan para mapanalo si Yefan. Kung gusto mong manalo kay Yefan, dapat mong bayaran ang presyo. Ang mahalaga sa ngayon ay hindi kung anong uri ng relasyon mayroon ang dalawang tao, kung anong uri ng relasyon ang mayroon sila, ngunit huwag hayaang kunin ni Chu Yunyao ang lalaking ito. Tsaka legally speaking, he is her husband, kaya kung talagang may relasyon silang dalawa, hindi masasabing gulo. Dahil iyon ang kaso, ano pa ang iniisip mo, hayaan mo na lang siya. Sa sandaling naisip niya. Ito, hindi gumalaw si Su Qingzhou, pumikit lang siya, malamig ang ekspresyon niya, tahimik siya gaya ng dati, tahimik na naghahanda maging bukas sa anumang maaaring mangyari. Gayunpaman, matapos maghintay ng mahabang panahon, walang nakita si Su Qingzhou mula kay Yefan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Yefan ng may kainahinala, ngunit nakita niya na si Yefan ay nakatingin sa kanya ng may banayad at nakakaawa na tingin. Ano bang problema mo? Mahinang tanong ni Su Qingzhou. Ngumiti si Yefan, pagkatapos ay binitawan ang babae at umupo, maligo ka na at matulog, sa palagay ko ay pagod ka rin. Natigilan si Su Qingzhou, talagang pinakawalan siya ng lalaki. Dapat alam mong wala si Tita Jiang ngayong gabi, silang dalawa lang ang nasa bahay. Ikaw, bakit? Si Su Qingzhou ay talagang curious, ngunit hindi niya alam kung paano magtanong. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.